Authority tuwing Sabado. Kapapalooban ng mga impormasyon, balita, talakayan, at mga katugunan kaugnay ng statistics at civil registration. Garantisadong serbisyo publiko. PSA Servilis sa Radyo. Sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipina, sumasa inyo na naman ang ating serbisyo sa radyo. Kakagandang loob ng Philippine Statistics Authority sa pangunguna ng ating National Statistician, Civil Registrar General Dr. Liza Grace Verzales, sa lahat ng mga opisyales at kawan, sa ating mga transmitter engineers at mga co-pilots sa studio, Susan Aison at Orly Lope. Sa production side, kasama naman natin Linda Mole. Ang inyo pong kagapay sa Himpapawid, Francis Cancino. Minsan pa nag-aanyaya, saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating PSA Servilis sa Radyo. Disyembre 22, 2018. 2-3 days to go at Pasko na. Of course, a blessed Christmas to one and all. At syempre pa, kami po ay narito pa rin sa ating palatuntunan upang patuloy na ihayag sa inyo ang mahalaga pa at karagdagang pang impormasyon, dagdag kamalayan, dagdag kaalaman, kaugnay po ng nalalapit na ating pong Philippine ID system o ang ating Philippine Identification. At syempre mga kaibigan, walang iba ang ating pong resource person, ang project manager, spokesperson. Walang iba kung hindi si Mr. Robert S. Paglia. Mr. Robert, again, magandang afternoon at thank you very much. At hindi ka na naman tinigilan ni Linda na hindi ka makarating dito sa ating episode ngayon. Magandang hapon po, Ka Francis. Nagpapaumanhin nga po ako na hindi ako nakarating last week. Last week pa po ako inimbitahan ulit ni Ma'am Linda dito. Kaya lang po talaga napakadami ko pong mga inasikaso the past 2 weeks po. Well, Linda, again, ha? Thank you very much. At naapuhap mo na naman Opo, Sir Francis. si Mr. Robert. Nagpapasalamat tayo kay Sir Robert kasi sa dami ng mga katanungan tungkol sa Philippine ID system, nandito siya ngayon, pinaunlakan tayo para masagot lahat yon. Oo, at balita ko nga, Linda, merong mga interesado tayong mga followers sa FB Live natin at maging sa mga sumusubaybay sa atin na talagang nagpapahayag sila ng interest. Nire-request nila, Sir Robert, na baka pwedeng yun ang maging topic. Yun! Yan na raw muna ang topic natin sa ating PSA Servilis sa Radyo. Kasi nga, not far from now, 2019, on the go na tayo, Mr. Robert. Opo, Ka Francis. Sa aming pong timetable ay baka po mga January 24 ay makapag-start na po kami ng aming pong tinatawag na proof of concept kung saan po ay magre-register muna kami ng initial na 1 milyong Pilipino. Ito yung dry run natin? Dry run po. Okay. At pagkatapos niyan, we're looking forward and keeping our fingers crossed na talaga namang kung wala namang napakalaking balakid, nakikita natin nagiging matagumpay itong dry run natin, Mr. Robert. Nawa po ay maging matagumpay dahil sa aming ganang amin naman po sa PhilSys Registry Office ay ginagawa po namin lahat po ng aming mga makakaya upang ito pong maging dry run man lang po natin ay maging successful na rin po kagad sa
preparation na rin po natin para po sa pag-implementa ng full system o ng big system na sinasabi po natin. Okay, pagkatapos ng January 24, which is the dry run day, no? Pagkatapos po niyan, ano ang magiging follow-through ng ating PhilSys dito? Sabi ko nga po, yung pong ating proof of concept o dry run ay magsisimula ka, Francis, ng January 24. Okay. At ito po ay tatagal ng mga 4 o 5 buwan o hanggang May 24 po. Okay. At pagkatapos po nitong ating proof of concept ay sisimulan na po natin ang ating tinatawag na bidding for the full system. Magkakaroon na po tayo ng competitive bidding ay naayon na rin po sa Republic Act 9184. Alam mo kasi, Mr. Robert, base nga dito sa sinabi ni Linda na napakarami ng nagpapahayag ng interest na kumari ito ang maging topic natin, bago natin pakawalan ang ating PSA jingle, gusto nilang marinig sa iyo na kung kailan sila po pwedeng magsimulang dumalaw at kumatok sa opisina ng PhilSys para sa application. Ang totoo po niyan talaga ay maaari pong magsimula silang kumatok sa aming mga pintuan ng PSA sa September 2019 po. Bali po September 2019 dahil po doon po ang talagang tinitingnan naming timetable na magsimula po yung big system. Dahil po ayon sa batas sa Republic Act 11055, dapat po ang pagpapasimula po ng pagrerehistro ay 1 taon pagkatapos pong mapirmahan po yung batas. Okay, so narito muna ang ating PSA jingle para sa inyong lahat. Punong-puno na nga po yung email ko. Pinagpuklo ng isang diwa, buo at may kakaisa, tala ang sibig at estatistika, buong mundo'y kumikilala. Patnubay ka sa tamang desisyon, wastong datos sa kapmang impormasyon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tumutuloy lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are worthless, we are champions, kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan, iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipo ng datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tutuloy lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are worthless, we are champions, kami matibay, masipag mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tutuloy lahat ng araw. Anumang hamon,
We are solid, we are responsive, we are world class, we are champions of pag mahusay, Okay, thank you very much. Ang ating pong PSA jingle, nagatid sa ating orasan, Philippine Standard Time. 14 na minuto makalipas ang 3:00. At Mr. Robert, allow me na i-anunsyo o isa publiko itong paunawa ng Philippine Statistics Authority na ito tungkol dito sa pinag-uusapan natin. Ipinagbibigay alam po namin sa lahat na ang Philippine Statistics Authority o PSA ay hindi pa nag-i-issue o nagpo-proseso ng national ID gaya ng kumakalat na balita. Gayon din, nais naming ipaunawa sa lahat na ang pagkuha ng ID pati na ang pag-renew nito ay libre at walang anumang dapat kayong bayaran. Take note, libre. Wala din pong inaatasan ng PSA na mangolekta ng bayad o mapakilala bilang Authorized Registration Center. Antabayanan ang opisyal na pahayag ng PSA kung kailan magsisimula ang pagpaparehistro o pagpapatala sa Philippine Identification System o PhilSys. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PSA website www.psa.gov.ph. Sa Facebook naman, www.facebook.com/Philippine Statistics Authority. At ugaliing subaybayan ang programang PSA Serbili sa radyo tuwing araw ng Sabado 3:00 ng hapon hanggang 4:00 sa Radyo Pilipinas 1, 738 on your dial. Para sa mga katanungan, tumawag po sa 0917-312-28368 o kaya mag-email sa PhilSys pmo@psa.gov.ph. Okay. Ayan, maliwanag na maliwanag yan. Dito po, unang maya announce yan, maliban sa ilang mga tri-media outlet, i-announce po natin yan sapagkat ito pong PSA Serbili sa radyo ay programa mismo ng Philippine Statistics Authority. So, kagyat kapag may pa-anunsyo, Mr. Robert, tayo ang mauna ritong mag-announce para sa kapakanan ng publiko. Opo, Francis, kaya nga po na kami sa PhilSys Registry Office ay malaking nagpapasalamat po talaga dito po sa ating PSA Serbili sa radyo dahil nga po kung ano man po ang gusto namin iparating sa ating mga mamamayang Pilipino ay naipaparating po kagad natin dahil po sa ating radio program na to. Kasi alam mo, ayaw rin nating mabiktima na naman sa pool nung napag-usapan itong pagsisimula ng national ID system na ito, nakabuo na ang mga sindikato ng kanya-kanyang mga kapararaan o mga mekanismo kung paano sila makapanloloko na naman sa ating mga kababayan. Biro mo, sisingilin, bibigyan daw ng application form, first come, first serve. Wala pa nga tayo doon sa dry run. Isipin mo naman, ganito sila kabilis, Mr. Robert. Oo nga po, medyo nababahala nga po kami sa PSA dahil aside from that po ay marami pong mga lumalabas pa pong mga ibang website na ang sinasabi nila ay sila daw po ang official na website ng Philippine Identification System. Katulad lang po nitong nakaraang linggo, meron po kaming nakita po na lumabas po mismo sa ating website na Philippine Statistics Authority, yung pong philsysid.com. Na hindi naman po in any way related po sa PhilSys ID po or dito po sa Philippine Identification System. Kaya nga po kami po sa PSA ay nagpapalabas po kami ng mga official na pahayag o mga notice to the public na hindi po ito nanggagaling po sa Philippine Statistics Authority. At walang sino man ang ino-autorisa ng PSA na maging registration center. Opo, hindi pa ho kami nagsisimula na mag-accredit kung tutusin po ng mga registration centers dahil nga po ang kausap pa lang po namin ngayon ay isang ahensya pa lamang po para po sa proof of concept o dun po sa ating dry run. Kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, ang official po talagang pagsisimula nito ay sisimulan po sa September 2019 po pagkatapos po nitong ating tinatawag na dry run. Yan.
Okay. So kung meron man kayong nahigingan, mga kaibigan, na meron pong isasagawang dry run, no? Comes January, no? January 2019. Baka akala nyo open to the public na yon. Hindi pa po. Hindi pa po. Ayan. Sabi ko nga po, ang konsentrasyon po nito ay yung pong mga benepisyaryo po ng DSWD na unconditional cash transfer. At ang initial pong tinitingnan po naming marehistro ay 1 milyong Pilipino. Yan ay mga beneficiary lang. Meron na kayong listahan? Meron na po kaming opo. Paano? Kasi ito, yan isa na namang magiging kumbaga overhead na naman o problemang maliit na ng ilan nating ng PSA kasi itong mga beneficiary baka naman yung mga tinanggap ninyong listahan o talaan ng mga pangalan na dapat mabenepisyohan napapalitan. Alam nyo, kung minsan marami, sabi nga, dami nagdaramdam. Yung kapitbahay namin, hindi naman dapat maging beneficiary. Ako ang dapat maging beneficiary, pero hindi ako nasama. Paano yung mga ganong problema? Paano kung halimbawa, saan ba sila lalapit? Ang ginawa po kasi namin dyan, Ka Francis, ay na ilang beses po kami nakipagpulong po sa DSWD sa pangunguna po ni Assistant Secretary Noel Macalalad. At sila po mismo ang nagbigay po sa amin nung pong listahan po nitong pong mga benepisyaryo ng unconditional cash transfer. So kami po sa ganang side po ng PSA, nakakasigurado po kami na lahat po ng aming pong makukuhanan po o irerehistro po na initial na 1 milyon dito po sa ating PhilSys o Philippine Identification System ay talaga pong mga benepisyaryo dahil ito nga po ay nanggaling mismo sa DSWD. Yan bang talaan na yan, Mr. Robert, National Capital Region lang o nationwide? Nationwide po. Although ang sa dry run po kasi mas marami po kaming kukuha ng mga ipapatala ng mga benepisyaryo po na manggagaling po dito sa National Capital Region, pero nag-identify din po kami ng mga lugar po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun. So makakasiguro tayo na yung kukunin ninyong sample para sa dry run na 1 million na beneficiary ng conditional cash transfer, talagang mga bona fide. Opo, dahil nga po ito po ay dumaan po mismo sa talaan po mismo ng DSWD at sa resulta po na marami po naming pakikipagpulong po sa kanilang ahensya. Okay. Sa ilang mga katanungan, Linda, mayroong tayong mga ilang ipinadalang tanong sa iyo dyan, ng ating mga followers. Go ahead, Linda. Mula kay Jaisel Monsayak, pwede na po ba makakuha ng national ID? Ito na, basahin ko na po kasi halos para-paras lang naman. Sige, go ahead. Si Nathan Paras naman, kailan po ang national ID? Sabi po, December daw. Tapos, sabi ni Paul Maraan, mukhang malabo ngayon, baka next year pa. Meron siyang sagot doon sa Tapos, ito naman si, ano ba to? Paano ba babasahin to, Sir Francis? Ito to, hindi ko mabasa, Saddam? Ay, ano ba? Binabaligtad nila kasi. Ang tanong niya, pwede na po bang kumuha ng national ID? Ano po ang requirements sa pagkuha from Nueva Vizcaya po ako? Ito naman si Danilo Nardo. Ano po ang step by step ng sa pagkuha ng national ID? Ayan. Mula naman kay Tintin Fortaleza, why are some news that people of RP can start availing national ID as early as December 2018? Yun nang siya. Upon reading that news, I am planning to get mine by January 2019. Okay, sige. Mula naman kay Henry Gorpido, kailan po ipapatupad ang pag-issue ng national ID? Okay. Ito naman si Olor Liani, ask ko lang po kung pwede na po makakuha ng national ID. Okay. Ito naman si Rich Ching, pwede na bang kumuha ng national ID? Ano po ang requirement? Ano pong requirements ang kailangan? Okay. Mula naman kay Bran Hidalgo, available na po ba nationwide ang pagkuha ng Philippine ID? Mula naman kay Kim Olecram, what are the requirements for the new national ID? Ito naman si Charlie Del Rosario Ordonez, pwede na po ba pumunta
para kumuha ng national ID. Gusto ko po kumuha sana ngayong araw. If open po office nyo, ano po ba ang mga requirements para makakuha ng ID? Manggagaling po kasi ako ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Mula naman kay Jean Kerubin, ano po requirements sa pagkuha ng national ID? Available na po ba? Kuha din po agad ako. Tapos ito naman si Michael Bautista, tanong ko lang po kung available na po ba sa lahat ng branch ang national ID. Okay. So, isa-isa sasagutin yan. Ni Mr. Robert. Mr. Robert, go. Basically po, ang tinatanong po ay kung kailan po ba talaga ang opisyal na pagsisimula po Ayun. nito pong ating pagrehisto o pagpapatala po sa ating pong tinatawag na Philippine Identification System. Okay. Kagaya nga po ng aming paulit-ulit na sinasabi po sa PSA, lalong-lalo na po sa PhilSys Registry Office na siya pong nangunguna sa pag-implementa po nitong pong tinatawag nating PhilSys o Philippine ID System, magsisimula po ang ating pong pagpaparehistro o pagpapatala sa Enero ng susunod na taon 2019. Okay, maliwanag maliwanag po ito. Ngunit nililinaw ko lang din po na ito pong mangyayari po sa January 2019 ay dry run lang po yung pong tinatawag nating proof of concept na ang konsentrasyon po ay 1 million beneficiaries of the Unconditional Cash Transfer Program ng DSWD. So hindi pa po pwedeng pumunta sa mga talaan po na i-identify po ng PSA. Ang iba po pong gusto na pong kumuha ng national ID dahil pagkatapos po nitong dry run na tinatawag natin na magtatapos nga po ng hanggang Mayo, ay sisimulan po talaga ang yung talaga pong pagpapatala ng buong kapuluan na po talaga, lalo kahit na po yung ating mga overseas Filipinos sa September 2019 po. So tandaan lang po ninyo ang dalawang mahalagang buwan ng pagsisimula po nitong national ID, yung pong Enero 2019 na magko-cover po ng 1 million Filipinos na mostly ay beneficiaryo po ng unconditional cash transfer, at sa September 2019 po na kung saan po lahat na po talaga tayo ay pwede na pong magpatala at kumuha na po ng national ID. At ilalahad po ng ating Philippine Statistics Authority, ng PhilSys Registry Office, kung saan-saang outlet meron at pwede kayong pumunta pagkatapos po pagsampa ng September. Opo, Ka-Francis, dahil po na ayon sa batas, ang mga magiging registration centers po, pakatandaan po ito, ay manggagaling lamang po sa mga opisina ng PSA, opisina ng PhilHealth, ng GSIS, ng SSS, ng COMELEC, ng mga local civil registrars, at saka po ng PhilPost at iba pa pong mga ahensya na pwede pong i-identify ng PSA. So wag po kayong magpapaloko na mayroon pong mga hihingi sa inyo ng mga kabayaran kung kayo po ay magpapatala na po sa national ID. Dahil sabi nga po kanina ni Ka Francis at paulit-ulit din po namin sinasabi sa PSA, ang pagpapatala po sa PhilSys at ang pagkuha po ng national ID ay libre at walang bayad. Ayan, walang bayad. Maliwanag po yan, walang bayad ni isang kusing. At wala kayong, hindi kayo dapat maniwala na meron na silang mga registration form o application form para bayaran ninyo at magpifill up kayo. Huwag po sapagkat wala pa pong designated registration center na inilalabas pa officially. Bagamat binanggit ni Mr. Robert kung ano-anong ahensya ng gobyerno ang kaagapay nila para sa rehistrasyon come September 2019. Opo, Ka Francis. At gusto ko lang din pong sabihin na sa pagpapatala po sa Philippine ID System, ang kinakailangan lang po nating daling dokumento ay ang atin pong PSA certified na birth certificate. Sa mga resident aliens naman po, yung pong ating tinatawag na ACR o Alien Certificate of Registration. Okay, yun lamang po ang kailangan po nating dalhin at wala na pong iba. Maliwanag po yun po. Birth certificate. PSA certified na birth certificate po. Ibig sabihin paano Mr. Robert kung sakasakali mga delayed registration? Pagka po delayed registration, dapat lang po mag-request lang po muna tayo sa ating mga local civil registrar na i-forward na po yung kanila pong mga birth certificate po sa PSA upang makapag-issue na nga po ng may certification na po sa PSA na talaga po nanggaling po sa kanila yung pong birth certificate.
Kasi marami pa sa May ating... tanong pala dyan sa birth certificate. Ano daw po sir kung mayroong correction ng kanilang birth certificate? Kailangan po ay magpa-correct po muna sila. Maipatama po muna nila yung pong mga maling datos po na nandun po sa kanilang birth certificate bago po sila magpatala sa Philippine ID system. Marami pa kasi sa ating mga kababayan ngayon ang napakaraming problema pa sa kanilang mga birth certificate. Sa kabila po ng patuloy na paanunsyo ng ating palatuntunang PSA Serviliza Radio na meron na tayong mga Republic Act, mga batas na kung saan maaaring maitama yung mga typographical error, yung mga pagkakamali, napakarami. Lalo yatang dumami, Linda, ang nagkakaproblema sa kanila mga birth certificate. Opo, nabanggit nyo ka Francis, yung mga Republic Act, babanggitin ko na po. Okay. Basahin nyo po sana ang Republic Act 9048 Yan. at ang Republic Act 10172. Ito po ang dalawang Republic Act na makakatulong po sa inyo sa pagpapatama po ng mga maling datos po sa inyong birth certificate. Ang problema nitong malaki, yung mga dadaan pa sa korte, Mr. Robert. Dito nga po sa dalawang Republic Act po na ito na 9048 at 10172, kung ang kamalian lang naman po ay typographical error sa pangalan o kung mali man po ang sex na nailagay po doon sa birth certificate, ay madali na po ngayon. At ang sinasabi na lamang po nitong dalawang Republic Act na ito ay mag-issue lang po sila ng affidavit at i-submit lang po ito sa kanilang local civil register, at yung pong local civil register within a period of 30 days, dapat po action na po kagad yon at nang ma-forward na po kagad sa PSA. Okay, bago tayo magpatuloy, at bigyan daan muna natin na ilang paalala mula sa inyong himpilan. Mga kababayan, Delphine Lorenzana po ang inyong lingkod mula sa Kagawaran ng Tanggulang Pambansa. Ang pamilya ang sentro ng pagdiriwang ng Pasko. Hangad ko na ngayong Pasko ay makapiling natin ang ating mga pamilya. Hindi lamang ito para sa mga namumuhay ng malaya, kundi pati na rin sa mga kasapi ng CPP-NPA na nasa kabundukan at kanayunan pa hanggang ngayon. Panahon na para umuwi sa inyong pamilya. Isipin natin ang kanilang kapakanan, lalo na ang kinabukasan ng inyong mga anak. Walang magandang kinabukasan sa madugong labanan ng kapwa Pilipino. Kami sa Task Force Balik Loob ay nakahandang tumulong sa pagbabagong buhay ng mga dating rebelde sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay serbisyo at benepisyo sa lahat ng nagbalik loob. Kumilos tayo at magsama-sama para sa isang mapayapa at nagkakaisang sambayanan tungo sa maunlad na kinabukasan ng bayan. Muli, ito ang inyong kalihim Del Lorenzana. Bumabati sa lahat ng maligayang Pasko at marami tayong maaaring gawin para sa ikauunlad ng bayan. Mga simpleng bagay, pagsuot ng seatbelt, pagpila ng maayos, pagbigay ng upuan sa nakakatanda, pagsunod sa batas. Madali lang naman, di ba? Simulan mo na. Gawin mo ang Now tama. is the time to make it happen para sa minamahal nating bansa ito. At ikaw ang siyang makikinabang dito. Federalismo, unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Halika na para sa ating pagbabago. Isulong natin sa bansa federalismo. Tayo na. Tayo na. Halika na, simulan ang pagbabago. Isulong natin ang federalismo. Nakaakibat ang tunay at totoong serbisyo sa publiko. Layunin na mapaunlad ang bansang ito. Tunay na tutulong sa mga tao. Ito na ang tamang panahon para magkaisa lahat tayo. Halika na para sa ating pagbabago. Isulong natin sa bansa federalismo. Tayo na. Federalismo. Tayo na. Hindi na ako makapamasada ngayon. Pero laking tulong ng buwan ng 7,900 na disability benefit. Sulit mga kontribusyon ko. Ang nabanggit na halaga ng benepisyo ay batay sa pinakamataas na monthly salary credit
at iba pang qualifying conditions upang benepisyo ng miyembro ay mas tumaas. Sa SSS, benepisyo ay maaasahan. Kontribusyon, sulit na sulit. Sa SSS, proteksyon sigurado. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Okay, Philippine Standard Time, 3:33. Tuloy-tuloy na tayo sa ikalawang bahagdan ng ating episode ngayong Disyembre 22. Samantala, Linda, pararanin ko muna, Mr. Robert, itong isang paunawa sa ating mga kababayan, lalo na sa mga clients ng ating Philippine Statistics Authority. Ang Philippine Statistics Authority Frontline Services para sa kopya ng mga at authentication and annotation ng mga civil registry documents katulad ng birth, marriage and death at Senomar dyan sa PSA Central Outlet, Solicarel Building 1 and 2, Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Manila ay maililipat na po. Sinisimulan ng ilipat ang Civil Registration Service Building sa PSA Complex, East Avenue, Quezon City. Ayan ho. Nagsimula na silang maglipat unti-unti noong pang November 5 diyan po sa kanilang sa PSA Complex sa East Avenue, Quezon City. Ang bagong Central Outlet site ay optional on operational na January 2 ba? Ang bilis January 2 to serve you better. You may also avail of the same services to other PSA service outlets sa Metro Manila. Pasay City sa Habis of Asia, number 8 Diosdado Macapagal Avenue. Sa Makati City, Makati City Hall, JP Rizal Street, Poblacion. Sa Muntinlupa City, 4th floor, Ayala Mall, South Park, Alabang. Sa Pasig City, Pasig City Hall, Caruncho Avenue, Barangay San Nicolas. Ang lahat po ng Metro Manila outlets ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At lahat po kayo ay maaaring mag-apply ng mga kopya ng inyong dokumento sa lahat ng mga SM Mall Business Service Center. Ito, pirmi naman ito ang kaagapay natin, itong mga SM outlets na ito. Para sa mas mabilis na proseso at delivery ng inyong mga dokumento, mag-log on sa www.psaservice.com.ph o tumawag sa 24/7 PSA Helpline 02-737-1111. Lahat ng serbisyo ng PSA sa Santa Mesa Outlet ay available until December 28. Only. Hanggang 28 na lang. Moreover, ang lahat po ng unclaimed documents will be released at the new location sa PSA Complex, East Avenue, Quezon City. Okay. Pagsampa po ng Disyembre 29, at 30, 31, 1, 2, doon na po kayo pupunta sa bagong complex, PSA Complex, Civil Registration Service, East Avenue, Quezon City. Ayan. Pero yung mga may transaksyon sa Pasay outlet, Makati, Muntinlupa, Pasig, okay pa rin yun. Wala kayong problema. Yung dito lamang po sa Manila, ang ay lipat na. Sinimula nang maglipat sila noong November 5. Okay. So, maliwanag po yan. Huwag po kayong mag-aalala sapagkat, maganda po yung East Avenue. Napaka, state of the art yata yan, Linda? Nako. Oo, kailangan niya, may ribbon cutting pa yan. Okay, sige. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, Linda, sige, i-acknowledge mo yung mga ilang pang mga sumusubaybay sa atin. Bago po tayo tumuloy sa ating talakayan, pasalamatan muna natin yung patuloy na nakiki-livestream sa atin. Nandyan po si Sir Florante Barona. Flor, okay. Andyan din si Sol Falyarme na magbe-birthday bukas at si Ma'am Fatsi. Magbe-birthday din bukas ang boss ni Sir Robert na si Sir Noel Perez po. Birthday po nila bukas. Naman, advance happy birthday. Andyan din po si Ma'am Marilyn Estrada ng Region 2. Andyan din si Ian Carlos Sablay.
At nandyan din si Rachel Mbile. At sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa atin, maraming salamat po sa kanilang lahat. Okay. Ngayon, yung mga may problema naman sa kanilang mga dokumento sa civil registration, pwede nyo rin yang isulat sa atin. Dito po sa ating palatuntunang PSA Servilis sa radyo, every Saturday po yan, 3 o'clock in the afternoon down to 4 o'clock in the afternoon. Every Saturday po yan. At lahat po yan ay itatala ni Linda at makakatanggap po kayo. Paparating po natin sa kinauukulan para masagot po ang katanungan. Agad. By next episode, sasagutin po natin kung may mga problema kayo. Ngayon, kung ang inyong mga concern naman tungkol nga dito sa ating pinag-uusapang national ID, itong tungkol sa PhilSys, Philippine ID System, bahala na si Mr. Robert. Hindi ho titigilan ni Linda ito na hindi natin maging resource person sapagkat he is the only authority bilang project manager at spokesperson ng PhilSys Registry Office. Siya po lamang ang sasagot sa mga inquiry ninyo. Huwag po kayong magatubili. Isulat po ninyo. Pinapakiusap po nga sana, Sir Francis, na yung part 2 ng ating episode, ilalaan sana natin sa PhilSys para lahat ng mga concerns masasagot agad-agad. Kung available si Mr. Robert. Siyempre, alam mo naman, nakakaya kay Mr. Robert, ang layo pa ng pinanggagalingan. Rumaragasa siya sa traffic para lang makarating dito. From Manila, isipin mo, mula pa siya sa Maynila, papunta rito sa Quezon City, sa mga oras na ito, talaga naman, naghambalang ang mga patuloy na nagsha-shopping. Opo. Okay, Mr. Robert, basta't available ka, bahala na kayong mag-ugnayan ni Linda, no? Okay? So, again, yung mga paalala natin, siguro magandang bigyan natin ulit ng diin, Mr. Robert, yung mga kailangan. Aside from birth certificate ba na authenticated ng PSA, ano pa ang iba pang dokumento na pwede nilang ipresenta? Sa batas po kung walang birth certificate, hindi pwede? Pwede po, Ka Francis. Ito nga po, sa batas po, nakasulat po, kung wala pong birth certificate po ang isang aplikante po sa ating PhilSys o Philippine ID System, ay pwede rin po silang magdala po ng ating pong tinatawag na UMID ID card o yung pong Unified Multipurpose Identification Card na ini-issue po ng GSIS at ng SSS. Ayun. Opo. Yung mga pension ID na may mga pension ID card na sila pwede na yun. May na-identify naman din po sa batas na mga secondary ID po na pwede pong ipresenta kung wala pong birth certificate. Okay. So, bago tayo magpatuloy, bigyan daan na muna natin ang paalala mula sa inyong himpilan. Sa panahon ng Kapaskuhan, kaligtasan ng bawat mamamayan ang isaalang-alang. Pangalagaan ng buhay at mga bagay na pinaghirapang ipundar. Tiyakin may PS Mark at ICC Seal ang bibilhing mga Christmas lights. Huwag iwanang nakaplug ang mga appliances at Christmas lights. Huwag gumamit ng Octopus connections. Huwag din mag-imbak at gumamit ng mga paputok. Sunog at disgrasya lang ang dulot nito. Siguruhin ang ating kaligtasan. Sa ngalan ng DILG, Bureau of Fire Protection at ng himpilang ito, ako po si Secretary Eduardo M. Anyo na nagpapaalalang sa gitna ng kasayahan, gawing ligtas ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at bagong taon. Sa 17,944 na pensyon, pauwi na lahat ng contribution ko. Tuloy pa rin ang pensyon. Malaking pakinabang, sulit! Ang nabanggit na halaga ng benepisyo ay batay sa pinakamataas na monthly salary credit at iba pang qualifying conditions upang benepisyo ng miyembro ay mas tumaas. Sa SSS, benepisyo ay maaasahan. Kontribusyon, sulit na sulit. Sa SSS, proteksyon sigurado. Bayanihan. Normal sa atin yan. Malasakit sa kapwa, matik yan. Ang mabibigat, gumagaan. Sa pagtulong sa nangangailangan. Tayong mga Pinoy, laging handa. Serbisyong para sa bawat Pilipino at para sa bayan. Radyo Pilipinas, 738 AM. Now is the time to make it happen para sa minamahal nating bansa ito. At ikaw ang siyang makikinabang dito. Federalismo, unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Halika na para
para sa ating pagbabago. Isulong natin sa bansa federalismo. Tayo na, tayo na. Halika na, simula ng pagbabago. Isulong natin ang federalismo. Nakaakibat ang tunay at totoong serbisyo sa publiko. Layunin na mapaunlad ang bansang ito. Tunay na tutulong sa mga tao. Ito na ang tamang panahon para magkaisa lahat tayo. Halika na para sa ating pagbabago. Isulong natin sa bansa federalismo. Tayo na, federalismo. Tayo na. Ito ang bago-bago. What? Babe, what? Let me explain. What's there to explain? Teka muna. What kind of a man are you? Wala kang puso't habag. Ibinigay ko sa'yo lahat. Please. Everything. Babe. All I had. And what did you do? Nagpakasawa ka at pagkatapos tinapon mo na lang basta tulad ng iba mong mga basura? Babe, let me... Ngayon ano? You expect me? Sandali lang. Ako? To pick up the pieces? Sorry na. Who does that? Yan ang taong walang pakialam, garapal, makapal ang mukha. Hindi na siya nahiya. Ang pagkakalat ng basura kahit gaano kaliit ay labag sa batas. At isang insulto para sa mga kababayan nating masinop na malamang ay mapipilitang pang pulutin ang basurang iniwan mo lang basta dahil tinamad ka maghanap ng tamang paglalagyan. Babe, ito muna. What? Hindi, magwawalis naman kasi, di ba? Ano? Ay, naku. Bakit? Udutin mo yan. Sorry. Udutin mo yan. Ito na. Stop making excuses. Pick up your trash. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang katotohanan, unti-unti nang nabubunya. Man nilang itag-away ang mga nitibo, mahuli ay hindi patay ang akong bana. Kaya hindi may makatugan. Ang mga salarin, unti-unti nang napapangalan. Estudyante nga mo nga college, di patay ninyo. Karamo sunod mo dito, nanay dira. Maula nga mo, ayaw na kami sa inyo. Makasabot mo sa nag-volunteer si Dato, di ba nagawa? Nakasabot sa inyo ang karabaw nga dili maayo. Mga akusasyon, kanilang pinasisinungalingan. Hindi po kami nagtawad ng mga bata. Nakipag-usap po kami sa governor, mayor, different government agencies na lang hituloy bago po manitagutong pangyayari ito. Kaso po naman po, biglaan po. Yun po yung gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin kung saan gagawin sa mga bata. Isyong noon pa pinag-uusapan, ngayon ba'y mabibigyan ng kaliwanagan? Ang NPA doon ay human rights, pero ang military wala. Ang nagtibong mamatay wala human rights. Radyo Pilipinas, 738 AM. Mga balitang dito mo lang maririnig. Exclusive on the spot. Mga impormasyong dito mo lang makukuha. First hand, straight from the sources. Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, thank you very much. Philippine Standard Time, 3:46. Tuloy-tuloy na tayo. At again, Linda, meron pa bang mga habol dyan? At pasasagot pa natin kay Mr. Robert itong mga late tuners natin. Mr. Robert, pwede ba? Go ahead. Opo. Ayan, sige Sir Robert. Dito po kasi sa mga late tuners natin, ang tinatanong din po nila, ano daw po ba yung mga requirement din na kailangan para sa pagpapatala o pagpaparehistro sa Philippine ID system. At ang sabi ko nga po kanina, ang kailangan lamang po ay isang PSA certified na birth certificate. At kung wala naman po kayong birth certificate, ay meron po tayong mga tinatawag na secondary requirements na pwede pong ipakita o pwede pong dalhin para po magpatala, katulad nga po ng aming tinatawag na UMID card o yung pong Unified Multipurpose ID card. At may isang katanungan din dito kung paano raw po kung wala daw po ng UMID card dahil medyo matagal daw po yatang kumuha nito. Meron din po naman po tayo pa pong ibang mga tinatawag pong mga
ID na available po katulad po ng passport o any two government-issued valid IDs na magpapatunay lamang po na kayo po mismo yung pong nagpapatala po o nagpaparehistro sa Philippine ID system. At kung talaga pong wala po kayo ni anumang ID, meron po tayong tinatawag na introducer-based registration system. Ang ibig po sabihin ng introducer-based, meron lang po kayong magpapatunay po sa inyo na kung katulad ko po, kung magpapatala po ako sa PhilSys at sinabi kong ako si Robert Pagya, dapat lamang po meron akong kasama, kunyari barangay captain namin sa aming lugar na magpapatunay na ako talaga si Robert Pagya. Yan mabuti na banggit mo yan, Mr. Robert, sapagkat ang nakikita kong isang magiging problema rin na maliit lang, hindi naman napakalaking problema, itong mga informal settlers, yung mga nasa kariton, yung mga nasa kung saan-saan lang, nasa bangketa, yung mga yan talagang walang ID, walang pagkakakilanlan yung mga yan. So dito mag-uukol tayo ng ibang mekanismo para mairehistro natin sila. Opo. Mayroon po tayong tinatawag din sa batas ng mga special arrangements po sa ilang sektor po ng ating mga piling mga kababayan po. Katulad nga po nitong nasabi niyo mga informal settlers. Dito nga po papasok po yung ating tinatawag na introducer-based registration. Ayun. At lahat na sila, sabay-sabay na yun. Opo. Halimbawa, sa isang kariton, meron 3 anak at yung mag-asawa, isang ano na lang sila. Opo, isang registration na lang po silang buong pamilya po. Ayun. At nakakasiguro naman tayo na we have enough manpower complement para galugarin itong mga informal settlers na ito, Mr. Robert. Sa ngayon po ay talang naglabas na po kami ng aming pong mga vacancy po na ngayon nga po para po sa ating tinatawag na proof of concept ay meron po kaming hiring for 93 registration officers po. At saka po 93 na screeners. Kaya po lumalabas, meron po kami pangangailangan na 186 na empleyado po na kung gusto nga po nilang mag-apply po ay puntahan lamang po nila ang ating website na www.psa.gov.ph at nang malaman po nila kung ano po ang mga kailangan po nilang isubmit kung sila man po ay interesadong mag-apply dito po sa ating proyektong Philippine ID System. So nasa website nila naman? Nasa website na po at gusto ko lang pong banggitin na ang huli pong pagfa-file po ng inyong application ay sa ika-27 po ng Disyembre, bali next week po. Okay. Ilan? 93 lang ang kailangan? Bali, 186 po lahat, 93 registration officers at 93 screeners. Okay. So, anong top qualification nito, Mr. Robert? Kinakailangan bang college graduate? Kailangan, preferably po college graduate dahil para po at least alam po nila kung ano po yung kasi po dito po mga screeners sila po yung magi-screen po talaga ng mga application forms na fill-upan po ng ating mga aplikante para sa national ID. Ayun, okay. Linda, go. Babatiin ko na po sir yung mga may birthday bago pa tayo matapos. Belated happy birthday kay Sir Robert Coronado noong December 20. Noong December 21 si Gemma Bansales at si Arian Angeles. Ngayong araw na to, ang nagbe-birthday ay si Miss Normally Orias at si Rose Ann Ornos. Happy birthday sa inyong dalawa. Ayan. At bukas, December 23, ang magbe-birthday po ay si Marisol Falyarme, si Ermina Tipora, si Mafachi, yung nag-guest natin dito, at si Sir Noel Perez. Ayan. Sa December 24, si Jason Christ Conti. Sa 25, si Maribel Pexon. At sa 26, si Dennis Pacanya at si Carol Alonso. Happy birthday po sa inyo. Ayan. Okay, happy birthday. Doon sa mga nag-birthday na, belated happy birthday. Doon sa magbe-birthday, ano kaya, maghihintay ba tayo ngayon? Natin yung magpapadala ba sila? Magpaparamdam ba si Noel ngayon? Aantayin namin, hindi muna kami uuwi. Extend namin ito. Pakikiusap natin sa management habang hindi pa dumarating yung paramdam. Okay. So, again, before totally winding, Mr. Robert, iyo muli ang mikropono at paalala pa rin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Kung mamakapatid lang po ninyo, Ka Francis, gusto ko lang pong batiin ng belated happy birthday ang aking mahal na nanay na nag-birthday po noong December 18. At welcome back po sa aking kapatid naman po na doktor, nakakarating lang po mula sa US na mag-i-stay lamang po hanggang sa Miyerkules lamang po next week. Sana mag-enjoy naman siya dito sa kanyang short time na mapupunta siya dito. So mga paalala ko lamang po ulit sa ating po mga kababayan, ang
pagpaparehistro po o pagpapatala sa Philippine ID system ay magsisimula po sa Enero 2019. Ngunit ito po muna ay parte ng aming pong tinatawag na proof of concept o dry run na ang konsentrasyon nga po muna nito ay mga beneficiaries po ng Unconditional Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development. Ito po ay tatagal ng mga 4 o 5 buwan hanggang Mayo 2019 at ang pagsisimula po talaga ng malakihang pag-iimplementa po nito pong tinatawag nating PhilSys ay mangyayari po o magaganap sa September 2019. Mag-antabay po kayo kung saan-saan pong mga registration centers kayo pwedeng magpatala. Sinisigurado lamang po namin na ang lahat po ng maging registration centers ay located po nationwide para hindi po kayo mahirapang magparehistro o magpatala dahil nga po alam namin meron pong mga malalayong lugar na hindi po naaabot po ng ating mga PSA po. Kaya meron po kaming mga kaakibat ng mga ahensya katulad nga po ng PhilHealth, SSS, GSIS, COMELEC at ng PhilPost na magiging registration centers po sa pagsisimula po talaga nitong ating national ID system. Okay, maraming salamat again Mr. Robert S. Pagia, Project Manager at Spokesperson ng Philippine Identification System. Sa iyong oras at inaasahan namin na kapag libre ka, muli ka naming makakapiling para sa mga karagdagang pang pagtugon sa ilang mga concerns pa ng ating mga kababayan kaugnay ng nasabing issue. Thank you very much. Hanggang sa muli. Thank you, Linda. At sa ngalan po ng buong pamunuan ng Philippine Statistics Authority, ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang hapon. Get out and help make today a better tomorrow hanggang sa susunod na Sabado. Antabayanan si Mr. Albert Sebastian sa kalipunan ng mga balita